Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Magko-convene bilang impeachment court ang Senado sa Lunes, Mayo 18 para sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, nakatakdang isama sa Order of Business sa Lunes ang articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives. Sinabi ni Cayetano na walang inaasahang pagkaantala sa pagsisimula ng impeachment trial dahil karamihan sa mga senador ay pabor na sundin ang umiiral na mga patakaran sa impeachment proceedings. Tiniyak din ito na walang magmomosyon sa panig ng mayorya para i-dismiss ang articles of impeachment. Na-impeach si Duterte matapos bumoto ang Kamara ng 257 na pabor, 25 na tutol at 9 na abstention kaugnay ng mga alegasyon kabilang ang umano'y unexplained wealth, misuse of confidential funds at pagbabanta umano sa Pangulo. Formal nang binuo sa bayan ng Magsaysay, North Cotabato ang isang people's organization para sa mga dating rebelde sa pamamagitan ng inisyatiba ng 39th Infantry Battalion bilang bahagi ng reintegration at peace-building efforts ng pamahalaan. May 46 friends rescued o dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang lumahok sa aktibidad na nagresulta sa pagbuo ng Magsaysay Reintegration and Development for Farmers Association o MARDEFA. Layunin ng organisasyon na magsilbing plataporma para sa kabuhayan, kooperasyon at pangmatagalang suporta sa mga dating rebelde at kani-kanilang pamilya. Nagpahayag din ng suporta ang TESDA, DOLE, DTI, Provincial Social Welfare and Development Office, Philippine National Police o PNP at lokal na pamahalaan ng Magsaysay para sa livelihood at social service programs ng grupo. Patay ang misis ni dating Rizal, Palawan Mayor Nick Montaño matapos masangkot sa banggaan ang sinasakyang pick-up at isang Wonder minibus sa bahagi ng Zigzag 1, Barangay Luz Viminda, Puerto Princesa, Palawan nitong May 14, Huwebes. Ayon sa pulisya, bumangga muna ang pick-up na minamaneho ni Montaño sa minibus bago sumalpok ang sasakyan ng dating alkalde sa isang tindahan at puno ng akasya hanggang tuluyang mahulog sa bangin. Batay sa mga saksi, sinubukan umanong mag-overtake ng dating alkalde, ngunit napansin ang kasalubong na sasakyan kaya napakabig sa kanan ng manibela. Sugatan ng dating alkalde at isa pang sakay ng pick-up, gayon rin ang 3 pang vendor na nadamay sa aksidente at agad na isinugod sa satellite clinic ng Barangay Luz Viminda para malapatan ng lunas. Wala namang naiulat na nasugatan sa mga sakay ng minibus habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.